Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroqueta City, Misamis Occidental, maayong adlaw. Ilabi na katong padayon nga nagsunod ug naglantaw sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasuda, alang sa Community Update. Sa atong headlines, Mayor Acosta, mainitong miabi-abi sa pag-abot sa National Sports Commission ug DepEd sa Oroqueta City aron sa pag-inspeksyon sa game venues para sa 2026 palarong pambansa sa Misamis Occidental. Provincial Cluster Meeting sa 4-piece workers gipahigayon sa Dakbayan sa Oroqueta. Mayor Acosta mitambong sa naasoing tigom. Kapin 3 million ang nakuhang premyo sa LGU Oroqueta, human nadugho ang first runner-up sa Pirangat Festival Shoe Dance Competition. Mayor Acosta uban sa iyang pamilya mitambong sa maong okasyon. Mayor Acosta misaksi sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival sa Dakbayan sa Osamis. Balita gikan sa probinsya, nagmalampuson ang gipahigayong public hearing ni Board Member Villanueva sa Committee on Ways and Means sa Misamis Occidental kalabot sa proposed ordinance adjusting hospital charges and fees. 350,000 pesos ang gitunol ni PT Foms Yusek Gutierrez sa pagbisita sa pamilya sa namatay nga radio broadcaster Juan Johnny Walker Humalon ug nakighimamat sa media sa Misamis Occidental. Ug karon sa tong detalye, Mayor Acosta mainitong miabi-abi sa pag-abot sa National Sports Commission ug sa DepEd dinhi sa Oroqueta City aron sa pag-inspeksyon sa game venues para sa 2026 palarong pambansa sa Misamis Occidental. Ania ang kumpletong detalye. Gi-welcome ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang pag-abot dinhi sa Oroqueta ang team sa Department of Education, palarong pambansa Secretariat ug ang National Sports Commission niadtong November 14, 2023 aron mo inspeksyon sa mga game venues para sa 2026 palarong pambansa nga ipahigayon sa Misamis Occidental. Maayong pag-abot sa probinsya sa Misamis Occidental ug sa Dakbayan sa Oroqueta ang kamisera sa mga probinsya. Sa iyong tutulong dalipang taon, probinsya Misamis ton, aming nihanan, Lopez Ayla, Subangan, Dagat Iligan, Kasadpan, Bukit Malindang, Habagatan, Aluran. That's part of the song that we usually sing during the time of my father-in-law, the late Mayor Ernie Bandala, which is entitled Dakbayan sa Oroqueta. Mula from the heart of the province, we welcome you to the capital city of Oroqueta. Matod pa ni Mayor Acosta nga karon ang katumanan sa tinguha sa probinsya ug sa Dakbayan nga maka-host sa palarong pambansa 2026. Gikalipay kini sa Team Asinso Administration nga gipanguluhan ni Governor Henry Waminal nga nahatagan sa katumanan ang maong tinguha. Bisan pa nga sa pag-abot sa panahon, walay kasiguruan nga siya pa ba o si Governor Waminal pa ba ang anaa sa susamang posisyon tungod kay motapos man ang ilang termino sa 2025. Apan nagkahiusa aron mapakita ang kamaayo sa Misamis Occidental sa tibuok kapupudan. Our hosting is not to make our governor famous. It's not for fame, but it is for Misamis Occidental. Because it has been his and the leadership's vision to make the province one of the better known province in the country. Dugang pa ni Mayor Acosta sa iyang mensahe
atubangan sa Palarong Pambansa Secretariat sa DepEd o sa National Sports Commission, ang Misamis Occidental adunay saktong pasilidad ug makaprovide pa sa uban pang mga panginahanglanon aron makapahigayon sa Palarong Pambansa. Gipasigarbo sab ni Mayor Acosta ubos sa administrasyon ni Governor Waminal nga ang probinsya lig-on human kini napamatud-an sa panahon sa pandemya ug sa dakong baha nga mihapak sa probinsya. Gani karon ang ekonomiya sa probinsya nakahinay-hinay na og bangon tungod sa panaghiusa ug pagdumala ni Governor Waminal. Kini nagpakita og kasiguruhan nga ang Misamis-non adunay lig-on nga kusog og panaghiusa nga mosuporta sa kinasing-kasing aron makabot ang tinguha nga mo-host sa 2026 Palarong Pambansa. Gawas pa niini daghan pa nga angay ikapasigarbo o ikapakita ang probinsya. Matod pa ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta. In 3 years, at the time we will be hosting the Palarong Pambansa, when you come to finally check our venues, our infrastructure, you will be surprised that Misamis Occidental will be a different province. And I hope with this speech, we can help make that vision for all 600,000 strong lead of hosting the Palarong Pambansa in 2026 a reality. Ang team sa DepEd Palarong Pambansa Secretariat ug ang National Sports Commission gilangkuban sa DepEd School Division Palarong Pambansa Secretariat nga sila Marivic Tulitol, Romeo Tudao Jr., Ephraim Daliwan, DepEd Tournament Director Edelberto Abaos, ug si Richard Luna, ang National Sports Commission Consultant. Human sa hamubo nga programa, gisunod gilayon ang pag-inspeksyon sa mga game venues. Usa na ang Misamis Occidental Provincial Athletic Compound kun MUPAC ug ang mga tulunghaan nga posibleng dito ipahiluna ang mga athletes o gitawag nga balloting area aron makita ang lugar para masiguro ang luwas ug maayo nga mapunduhan sa mga atleta. Provincial Cluster Meeting sa 4-piece workers gipahigayon sa Dakbayan sa Oroqueta. Mayor Acosta mitambong sa naasoy nga tigong. Ania ang kumpletong detalye. Duulan 200 ka mga workers sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kon 4-piece sa probinsya sa Misamis Occidental ang mitambong sa usa ka adlaw nga Provincial Cluster Meeting nga gipahigayon sa Community Mall, Town Center, Oroqueta City, November 16, 2023. Din gi-welcome ang mga partisipante ni City Social Welfare and Development Officer kon DSWDO Leti Habla sa ikaduhang higayon nga ang Dakbayan nag-host para sa usa ka adlaw nga meeting. Gipaabot usab ni Habla ang bug-os nga suporta sa local government unit sa Oroqueta sa tanang programa sa DSWD, usa na niini ang 4-piece. I'm hoping you enjoy to stay here in our city of good life. Our local government of Oroqueta is assured that the programs and services of DSWD we will is assured na i-continue namin ang mag-support sa mga programa sa Department of Social Welfare and Development. Sa mensahe ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta, una iyang gipaabot ang iyang pag-abi-abi sa mga partisipante sa cluster meeting sa kapital sa Misamis Occidental nga mao ang Oroqueta City. Mao na kini ang ikaduhang higayon nga ang Dakbayan ang mi-host sa provincial cluster meeting sa field staff sa 4-piece. Gani iyang gikapasigarbo ang nagsingabot sa pagpasiga sa Christmas lights sa City Plaza sa umaabot nga December 7, 2023. Gipaabot ni Mayor Acosta ang iyang dakong pagpasalamat sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa tanang gihatag nga assistance sa Oroqueta. Gikan sa pandemic, sa pagbaha ug sa bisan unsang assistance nga gibubo sa Dakbayan. Usa na ang 4-piece. Ang 4-piece o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program
usa ka programa sa gobyerno pinaagi sa DSWD para sa mga kaigsuunang pobre aron matabangan nga makabangon gikan sa kawadon. Ang 4Ps adunay duha ka tumong. Una mao ang social assistance sa mga kabus aron maibanan ang ilang mga panginahanglanon. Mao kini ang gitawag nga short-term program ug ang ikaduhaang tumong niini ang putlon, ang intergeneration poverty cycle o ang nasunod nga kapobrehon. Pinaagi sa pagpamuhunan sa human capital, health, nutrition ug edukasyon. Mauna ang gitawag nga long-term program dinhi nahisulod ang scholarship program ug uban pa. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga maayo ang tumong sa 4Ps nga programa para sa atong mga kabus nga mga lumulupyo. Apan usahay tinubdan kini sa abuso nga may resulta ug negatibo sa komunidad. Gipagawas usab sa mayor ang iyang gibati kung angayan ba siyang malipay kung adunay increase nga mga beneficiary sa dakbayan. Tungod kay iyang nakita nga kung mosaka ang gidaghanon sa 4Ps beneficiary, iyang nabati ang failure sa iyang pagdumala. Tungod kay midaghan man ang nakitang nagkinahanglan sa financial assistance nga gikan sa gobyerno ug ang katawhan gusto nga maapil sa 4Ps. Mao nga sa maong panagtapok iyang gipaabot nga tarungon ug pasabot ang mga tawo kung kinsa ang angayang mahimong beneficiary sa 4Ps aron dili kini magamit ug maabusuhan sa katawhan. Atong doktrinahan ang mga tao, kinsa rin angay maapil niini, people are not entitled. Ang grasyang gihatag sa gobyerno are privileges to the people. The people that we intend to help. Ang fact is, can only help others kung musok, masyak, libong, kung basketball na may 3 points yun. Pero, kung dili nato mabutang sa away ng kabangan, it will be a source of abuse. Second, it will be a rally on people who will call foul against our government. Matud pa sa mayor nga ang tumong sa DSWD maayo apan giguba lang sa gitahasan sa maong programa. Mao nga aron dili maabusuhan, ihatag sa angayan nga beneficiary kay ang 4Ps tabang kini sa mga naglisod para makabangon sila ug dili kini himuong panginabuhian nga mao nahitabo karon. The 4Ps is not sustainable. We should teach our people to be strong. We should teach them to be self-sufficient. Dili lang puno na puno sa gobyerno. Ang puno sa gobyerno baliwala na sa mga tao sa pagkakaya. Mauna ato sa laos kumiyaan. We have the influence. Kita gunahan sa nasa. Atong suryan ang mga kapitan. Dako kayo ang problema. Daghan kayo tabangan sa Pilipinas. Pero tama dili na shoot ng atong kwarta kung kinsa ang tabangan. Then most likely, daghan lagi biyang magulgul o biglaw sa katiliban and we will not solve the problem. So, ang atong angay nato is ipahimutan nato ang Dugang padayag ni Mayor Lemuel Merrick M. Acosta nga gusto niya nga ang katawhan sa dakbayan sa Oroqueta makabangon ug dili magsalig sa unsa man ang hatag sa gobyerno. Kapin 3 million ang nakuhang premyo sa LGU Oroqueta human nadugho ang first runner-up sa Pirangat Festival Shoe Dance Competition. Mayor Acosta uban sa iyang pamilya mitambong sa maong okasyon. Ania ang kumpletong detalye. Gi-congratulate ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang Oroqueta City Local Government Unit. Human nadugho ang first runner-up nga mikabat sa 3,330,000 pesos. Ang kinatibok ang kantidad nga nakuha isip premyo sa kompetisyon, 300,000 pesos. Isip first runner-up, 30,000 para sa festival director. Og ang 3 million pesos ang kantidad sa tourism project nga ibubo sa LGU Oroqueta.
Alayon kini sa kasaulugan sa ika-94 ka anibersaryo sa Misamis Occidental ug ang ikaduhang Pirangat Festival nga didto gipahigayon sa Misamis Occidental Provincial Athletic Compound o MOPAC niadtong adlong Sabado, Nobyembre 11. Adunay pulo ka mga contingent sa tibok probinsya ang nagtigi para mamahimong champion sa naasing kompetisyon. Samtang libuan ka mga misamisnon o gikan sa nagkalain-laing lugar ang midugok sa MOPAC aron saksihan ang second Pirangat Festival Showdown. Dili matukib ang kalipay sa LGU Oroqueta lakip na si Mayor Acosta uban sa iyang pamilya nga gilangkuban ni Only Lady ug bag-ong napiling barangay kapitan nga sina Neth Merle Bandala Acosta dihang usa sa nahimong mananaog sa Pirangat Dance Festival ang Dakbayan. Ana usab ang mga presensya sa mga mayor sa probinsya ug ang uban pang mga local officials nga naghinam-hinam usab nga misaksi samtang nag-cheer sa ilang contingent matag local government unit para sa ilang ritual dance competition. Nakita ang madasigon nga partisipasyon gikan sa mga gatusan ka mga estudyante uban sa mga hugpong sa out-of-school youth nga may representar sa nagkalain-laing eskwelahan. Gisaulog sa probinsya ang anibersaryo matag tuig aron mapasundayag ang bahandi ug kultura sa Misamis Occidental nga naa pa ug buhi pa kini sa kasing-kasing sa Misamisnon hangtod karon. Ug ang nakitang ritual pinaagi sa usa ka sayaw sa mga lumad. Tipik kini sa tradisyon o kultura sa tribong Subanin nga gipakita. Karong tuiga ang kasaulugan gibunyagan og Pirangat Festival ug ana-ana sa ikaduhang tuig kini. Ang Pirangat usa ka Subanin nga pinulungan nagpasabot pag-uswag o pag-angat. Mao nga usa kini ka Thanksgiving tungod sa pag-uswag sa probinsya. Magpasalamat sa lain na usab nga tuig nga abundang ani sa katawhan ug ang pag-angkon sa kauswagan sa probinsya. Samtang nakuha sa LGU sa Don Victoriano ang second runner-up ug ang municipality sa Calamba ug Balyangaw ang nahimong champion sa Pirangat Festival 2023. Mayor Acosta misaksi sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival sa Dakbayan sa Ozamis. Ania ang kumpletong detalye. Wala pa kiyasa sa pagsaksi ni Oroqueta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta ang unang adlaw sa first ever Governor Henry Waminal 8-in-1 Chess Festival nga gipahigayon dito sa Ozamis City Gymnasium niadtong November 10 hangtod sa 12, 2023. Gipaabot sa local government unit sa Oroqueta nga gipanguluhan ni Mayor Acosta ang mainitong pag-congratulate ni Governor Henry S. Waminal ug Mayor Henry N. D. Waminal Jr. sa malampusong pag-host sa tulo ka adlaw nga first Governor Henry S. Waminal 8-in-1 Chess Festival. Tipik kini sa kasaulugan sa ika-94 ka anibersaryo sa probinsya. Sa pagkakaroon, mao kini ang pinakadakong chess tournament sa nasud. Ang torneo gipasigdahan nila ni Governor Henry Waminal ug Mayor Indy nagtumong sa pagpalambo sa mga chess player nga nagtumikag sa grassroots level ug naghatag sa makabubuhong suporta alang sa sport sa probinsya. Ang first Asian Grandmaster Eugene Torre ug uban pang Filipino International Masters nianhi aron magsaksi sa kalihukan. Gi-anunsyo nga mahimo na kining regular nga kalihukan sa lungsod sa Ozamis ug sa probinsya sa Misamis Occidental. Balita gikan sa probinsya. Nagmalampuson nga gipahigayon ang public hearing ni Board Member Villanueva sa Committee on Ways and Means sa Misamis Occidental kalabot sa proposed ordinance adjusting hospital charges and fees. Ania ang kumpletong detalye. Balita sa probinsya. Uyon og aprobado sa mga imbitadong sikta ang proposed ordinance number 09-23 an ordinance adjusting the hospital charges and fees of Misamis Occidental government-owned hospital. Ingon niini gitapos ang public hearing nga gikandak ni Board Member Agnes Villanueva, isip chairwoman sa Committee on Ways and Means niadtong November 14, 2023 dito sa Sangguniang Pandalawigan Session Hall. Sa public hearing, gipresentar ni Board Member Villanueva ang daang hospital charges and fees pinagi sa pagpanghatag og kopya sa mga imbitadong sikta aron ilang makita ang daang rate sa balay ranan sa hospital laboratory
Lakip na ang miscellaneous fees nga nagpabilin pang ubos kumpara sa laing mga hospital sa proposed ordinance misaka kini sa 10% rate. Subay ni Board Member Villanueva nga matag 5 ka tuig ipahigayon ang pag-adjust sa mga balayranan sa hospital. Gani ni adtong tuig 2018 pa ang kantidad sa hospital charges and fees nga gisunod karon. Though changes or increases in taxes, charges, and fees are unpopular, but we cannot deny that taxes and fees are the lifeblood of government to sustain its existence and operation. The Sangguniang Panlalawigan is mandated by the Local Government Code of 1991 to revise or make changes in taxes, charges, and fees every 5 years. The last time that we had a revision of fees was last March 12, 2018. Our presentation and discussion in today's hearing is limited to hospital charges and fees. Dungan sa pag-adjust sa hospital charges and fees, pasalig ni BM Villanueva nga pinaagi sa pagdumala sa kakugihan nga Governor Henry Waminal ug sa pag-abag ni Vice Governor Rowena Gutierrez, mas mulambo pa ang paghatod sa mas maayo nga serbisyo sa hospital ngadto sa mga pasyente. Gani nasugda na ang pag-construct sa 1 billion peso nga medical center sa Talairon ug uban pang mga kalambuan nga gihatod ug natiluwan na sa mga public hospitals dinhi sa probinsya. All these efforts gearing toward the achievement of the province vision of Ascenso, Misamis Occidental, with its 5M's mantra of Misamisnon, magpuyong, malinawon, malambuon o malipayon. Nahitabo ang panagbinayluay sa mga hunahuna gikan sa mga imbitadong sikta sa Katilingban, mga medical staff o girepresentar usab sa komitiba ang posibleng sangputanan sa pagsaka sa mga balayranan nga ang publiko ra usab ang mag-ani kay magamit ang naduga nga pundo sa pagpalambo sa mga hospital sa probinsya. Samtang dili maapektuhan ang pasyente tungod sa zero billing program nga natilawan na sa katawhan. Mao nga daling giuyunan o giaprubahan ang 20% increase instead of 10% sa gipasaka nga proposed ordinance number 0923, an ordinance adjusting the hospital charges and fees of Misamis Occidental government-owned hospital. Human sa public hearing, balik ngadto sa medical team aron ma-revise ngadto sa 20% rate increase gikan sa 10% sa proposed ordinance number 09-23 para ipasa balik sa committee para sa second reading sa Sangguniang Panlalawigan samtang pasalig nga duha ka semana human ang public hearing, mapasar na ang naasoing ordinansa. 350,000 pesos ang gitunol ni Petty Foms Yusek Gutierrez sa pagbisita sa pamilya sa namatay nga radio broadcaster nga si Juan Johnny Walker Humalon ug nakigimamat sa mga media sa Misamis Occidental. Aniya ang kumpletong detalye. 350,000 pesos ang gitunol ni Philippine Task Force Media Security kon Petty Foms Undersecretary Paul Gutierrez nga kantidad ngadto sa pamilya sa namatay nga radio broadcaster Juan Humalon aka Johnny Walker isip financial assistance nga gikan ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ug ni House Speaker Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Niadtong November 11 usa ka adlaw sa wala paghihatod si Humalon sa iyang lubnganan. Ug sa susamang adlaw nagkita usab si Yusek Gutierrez uban sa iyang Chief of Staff nga si Attorney Yu Jairo Gu, ni Edes Kaduaya sa Newsline Philippines ug ni Osami City Mayor Henry NDF Waminal aron magtuki sa seguridad sa local media practitioner sa Misamis Occidental aron dili na mahitabo ang nahitabo ni Humalon. Lakip sa nahisgutan ang pag-equip sa radio, television ug ang online personalities pinaagi sa pagpahigayon og training ug seminar kalabot sa media information literacy nga magsilbing refresher sa mga dugay nang nag-alagad samtang training kini sa mga bag-o pa sa industriya. Able og willing usab si Mayor Indy nga mo-host sa naasong training aron matabangan usab ang mga personalidad nga maghatod
sa insakto o kasaligan nga mga impormasyon ug pinaagi niini makuha pagbalik ang respeto ug dignidad gikan sa mga katawhan. Gibisita usab ni Yusek Gutierrez ang Misamis Occidental Provincial Director sa Philippine National Police nga si PD Police Colonel Dwight Monato aron matutukan ang investigasyon ug mapadali ang paggabot sa hustisya sa pagpatay sa radio broadcaster nga si Juan Humalon aka Johnny Walker. Adlawng Domingo didto sa Aya Hotel sa Clarin, gihimamat ni Yusek Gutierrez ang mga local media practitioner sa probinsya nga bag-uhay pa lang namugna ang hugpong sa Misamis Occidental Press Council kon MOPC aron maila ang mga legitimate media practitioner sa probinsya ug pinaagi niini madungog ang tingog ug mahatagan usab sa respeto. Ug sa maong higayon, mipahayag ang MOPC officers sa ilang oath of office at tubangan ni PT Forms Yusek Chief of Staff Attorney Hugh Jairugo aron ilang barugan ang mga maayong buluhaton ug mga obligasyon nga matinud-anon. Ang MOPC gilangkuban nila Manuel Ronquillo isip MOPC President, Dazzle J. Tixon, ang Vice President, Glenn Ray Roluma, MOPC Secretary, Weda Calyura, MOPC Treasurer, Marco Maisog, Pastor Miguel Tayong, Jonathan Dula ang napiling mga auditors, Juan Antasuda, MOPC PIO, Dexter Manugas, Christopher Ramayrat, Bernard Tixon, Shaina Nagtalon, Jessica Pundok, Shelo Gapol, Cyril Cabrera, Janfield Dayundon, ang mga napiling Board of Directors. Mao kato ang naglangkob sa community update. Sa ngalan sa kinatibuk ang pwersa sa Oroqueta Community Channel. Ako si Joanne Sarigumbanto Sudra Mayingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.